at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hi, ito na naman po ang hiling ko. Ano ba naman ang sasabihin natin ni araw na to? Siyempre, walang iba kundi ang ating pag-uusapan na yung Paranaque. Yung ating nagsisilbing mapagmahal, maasikaso, at makalinga. Chacha muna tayo yan! Kumusta na po kayo dyan? Mga kumakain ng almusal, tanghalian na ba? Mga maraming usapin, huwag nating patulan yan. Nag-almusal na ba kayo? Ito na naman po ang yun ko, Lady Boss. Siyempre, saan ka pa? Dito na. Parang ang pangit tumawa dito. Pula. Parang yung nauumpisahan ka ng tawa tapos lahat pula. Ang ipin mo. Ano? Kasi yung kinain ko siguro, hotdog. Pero eto na tayo. Sa mga gusto pong magpabati na po kayo. Meron po tayong isang oras na talakayan. Mainit-init yung mga usapin na kay Mayor Gu. Pag talagang mataas ka na, dinadapuan ka ng langaw. Pero hindi po ganyan na nangyayari sa Paranaque. Iba po kasing kalinga nangyayari sa Paranaque, matagal na yan. At kilalang kilala. Hindi po katulad nung kay Mayor Go. Sorry po. Pero konti lang daw nakakilala pero sumikat. Parang si Diwata. Aba, imagine mo si Diwata. Matindi pagkasikat ni Diwata. Diba? Parang pag gusto ko magsalita, nakagano na lang uho ko. Parang yun lang. Hello? Kilala niyo si Diwata, di po ba? Yan ang mga controversial na mga sumisikat ngayon na pares. Yung pares. Yan po sa Pasay. Impyerno tong kumagat. Nakakaasar. Yes, magandang tanghali, umaga sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, na naman ang lingkod, The Lady Boss. Kayo naman, napakaseryoso nyo naman, oh. Kamali nga lang yung tao dahil may kati-kati. Kumusta po kayo dyan sa inyong kinatatayuan? At din pong pag-uusapan ng paglilingkod ng mga Olivares family. Kasi alam nyo mga kaibigan, mga taga-subaybay natin, alam nyo po, siguro naman, hindi lingid sa inyo yung pamamalakad ng mga Olivares. Diyan po yan sa Paranaque, no? At lalong-lalo na po yung mga kaibigan natin na talaga namang, siyempre, kung ano yung pinuno, madadama yung nuno, ay hindi.
nadamay talaga eh. Imagine nyo, dati tamad ako eh. Pero nung makita ko yung Olivares sa kanilang talagang sikap, tiyaga para sa mamamayan, abay, sabi ko, gayahin ko nga. Alam nyo, magiging active kayo kapag kayo ay napasama sa kanila, sa kanilang mga, programa. Wala naman akong programa. Sa mga Olivares po, wala po. Take note. Ang programa ko lang po ay Lingkod Bayan. Kaya nga po pala yung mga maiinit, mabait po talaga yung nung araw pa. Kasi nagmula, kung ano yung puno, yun ang dulo. At dun sa mga, magandang umaga sa iyo, magandang umaga, magandang tanghali, Martinez. Kumusta naman yung mga emerald na bato? Kumusta si Puy Puy? Yung ngayon yan sa tansa. Kumusta po ang mga pakumyo? Yung mga pakumyo po dyan sa tansa, magaling doon po yung magserbisyo. Cash to cash. Alam po nila kung paano yung paglilingkuran yung taong bayan, lalong-lalo na po yung mga alam nila nasa ospital. Yan po yung mga nasa ospital, syempre po, hindi naman po natin kailangan yung yung kailangan po natin yung cash. Yeah. Yung cash po, dahil po yung cash, mas marami tayong mabibili, tutunan ng pansin kung anong gagawin natin dun sa cash kesa yung goodies. Marami po kasi, puro goodies. Dinadaan tayo sa goodies. Pero dito po sa naglilingkod na to ng Parañaque, nako, hindi lang po goodies, pati po cash. At talaga maliligayahan po kayo sa kanila. Alam niyo po ba kung bakit? Ha? Kasi po talaga namang mahal nila ang taong bayan. Kaya doon po sa mga naglilingkod at tatamad-tamad, nakakilala nyo lang yung mga residente ng inyong pinaglilingkuran kapag eleksyon. Wag naman. Ipakita natin sa taong bayan na talaga namang nariyan tayo. Eleksyon man o hindi, nandyan tayo. Oo. Imagine mo, hindi eleksyon o hindi, makikita nyo po yung kanilang pagsiservisyo sa taong bayan. Lumabas kayo sa inyong tahanan, kayong tayong mga taga-Parañaque, alam nyo naman yung ating mga bayan dyan, mga lugar dyan, at kung hindi totoo, alam mo na, nagsisinungaling ako. Yun ang nakita ko naglilingkod talaga Saan kayo nakakita nung yung mayor, yung congressman, maghapon sila, sa kalsada, pagkatapos doon pupunta pa sa opisina, maglilingkod pa doon sa mga tao nag-aantay sa kanila. Kawawa, di ba? Pero ginagawa nila ito. Makikita ninyo, taus-puso nila itong ginagawa at walang plastic. Walang plastikan po yan. Yung mga ibang taga-Parañaque na plastic. Hindi po yung mga yan. Subok na po ang paglilingkod niya noon pa sa magulang pa lang niya. Kaya kayo, yung mga gumagawa ng kwento, tigilan nyo na yan, oy. Yung mga kwento nyo, di naman kapansin-pansin yan Alam nyo kung bakit? Hindi nyo masisira ang matibay na. Matibay na po yan sa paglilingkod, hindi nyo nakakayanin. Kung ako pa po sa inyo, mas gugustuhin ko pa po na kayo ay gumaya na lang. Yung mga politiko na nakaupo lang, ay nako naman, abay sipag-sipagan naman po ninyo yung inyong paglilingkod nang hindi kayo mainggit. Ayun Kasi kapag kayo nainggit, makakagawa kayo ng masama Huwag kayong mainggit. Subukan ninyong huwag mainggit. Di gayahin na lang ninyo. Kasi pag ginaya po ninyo to, lahat, kapaki-pakinabang sa publiko,
mamahalin kayo ng inyong mga kanayon. Nga po pala, magandang umaga, tanghali doon sa mga kaibigan natin na ngayon ay nasa Palawan. Yung pong kaibigan natin dyan, yung mga Policarpio family, nandiyan po yan sa Palawan. Hello po sa inyong lahat dyan. Inaabangan daw nila yung mga live ko. Ito na po ako. Papasensyaan nyo muna po ako minsan. Hindi ako nakakapag-live kasi gusto ko makita yung mga paglilingkod ng mga politiko sa kanilang bayan. Kasi katulad po niyan, yung mga, hindi naman sa pag-ano, no? Yung pong lumalabas ngayon na controversial na si Mayor ng Banban, Alice Gu, ay talaga naman pong kung tatanungin nyo yung kanyang paglilingkod doon, walang labis, walang kulang na talagang siya po ay taus-pusong naglilingkod. Baboy nga, pinamimigay, di ba? Imagine nyo, meron na interview kung anong klaseng ugali meron si Mayor Gu. Alam niyo po ba sabi? Baboy nga po, pinamimigay eh. Nag-aalaga kasi ng baboy. Kasi yun po ang kanilang tinatawag na negosyo. So, yung party po ng negosyo nila ay sinishare naman po nila sa taong bayan na taga Tarlac. Na kung saan naglilingkod po yung mayor. Imagine nyo yung ganyang klase, matagumpay, maayos, ngayon may batikos. Diba? Hindi nakakatulog yung ibang gustong bumatikos kasi Chinese daw. Dapat, nung una pa po, simula pa nung una, yung kanyang pagka-Chinese, dapat ay kinundena na to. Bakit tumagal pa po? Ayan nga po yung pinag-usapan natin. Bakit po kailangan nakakuha pa siya ng passport? Unang-una, nakakuha siya ng birth certificate. Tapos yung mga birth certificate po niya, yung mga kasarian niya, sino nanay, sino tatay. Naibigay naman po yan. Bakit ngayon? Ngayon maayos na yung kanyang pamamalakad, ginugusto na siya ng taong bayan. Bakit ngayon pa lang nalaman na meron pala siyang tinatago dyan sa Bamban Tarlac? Hindi po ba dapat nung una pa ay kinalkal ng pagkataon niyang mayor ng Bamban na si Miss Mayor Alice Gu? Kasi po, alam nyo, katulad ng sabi natin, dapat hindi na na-supplyan ito ng passport. Dapat ito po ay umpisa pa lang, kung alam nyo meron kayong, alam nyo na, ano ba ito? Mahirap talaga no? Kung alam nyo na may duda kayo sa kanyang pagkatao, di dapat hindi nyo na siya pinatakbo, mga Comelec dyan. Mga Comelec. Ba't ngayon, saan natin ito uumpisahan? Kawawa naman yung tao. Kung napatunayan na siya ay Chinese, uwi siya ng bansa matapos na nagkaroon na siya ng feelings doon sa mga kababayan na taga Tarlac. Na taga Bamban. At ito namang gobernador, Gob. Yap. Yan, ha? Hello po sa inyo dyan sa Tarlac, ano? Gob. Ay, syempre naman, alam nyo kung nangyayari dito kay Mayor Alice Gu, sana po, nung una pa lamang, pinaimbestigahan na ninyo. Tumagal na po ng ilang taon bago nakaupo na yung tao. Syempre, yung damdamin niya, umano na doon sa mga kapwa nating Pilipino na napamahal na siya. Lalong-lalo na po dyan sa ITA, yung mga ITA na nandun na hindi naaabot ng mga lingkod natin. Yung mga public service natin, hindi ninyo naaabot yung lugar ng mga AITA. Na ngayon, nabigyan ng pansin ni Mayor Gu, ngayon para namang namumroblema kayo. Bakit ganon? Dapat nung una pa po, sinabi na ninyo, nakipagpulong na kayo sa mga taong bayan, kung talagang mahalaga sa inyo po, no? Kung talaga pong mahalaga sa inyo ang inyong lugar at sasabi ng mga iba ay pinapasok na po tayo ng Chinese,
Hindi naman po bago, di ba? Kayo pa nga nagbigay ng mga ano dyan, yung mga, ano ba binigay nyo dyan? Passport. Yung mga nagbigay ng passport. Mga nagbigay ng birth certificate. Yung mga BPLO na nagbigay ng mga permit. Hindi naman po mapapapunta yan dyan kung hindi ninyo binigyan ng approval. Alam nyo, kaawa-awa yung tao. Alam nyo ba kung bakit? It's been humiliating on front of a public. Opo, naging kayaya siya sa publiko sapagkat yung kanyang pagkatao ay totoo naman po na talaga namang nailadlad o parang nabilad. Nakakaawa po talaga. Siguro naman yung mga iba sa atin, hindi naman po siguro gustong mangyari yung ganyan na sa kakaawang sitwasyon. Nakita po ba ninyo? Abay, kontrobersya, daig pa yung Quiapo. Yung movie na Batang Quiapo or series na Batang Quiapo, abay, daig-daig po ni Mayor Alice Go. Kasi alam nyo, bigla na lang lumitaw yung issue and coincidence, siya talaga yung putok, parang yung kilikili po nung kilikili po nung aming sekretary. Matindi po talaga yung nangyayari ngayon sa Senado. Saan kayo nakakita ng ganyang style, ano? Yung pati, it's sad. The privacy of the human being has to be brought out. Bakit? Kasi gusto talagang maimbestigan at malaman natin kung ano yung pinanggalingan ng tao. Okay? So, yun lang. Yun ang pinaka-worst part dito. Yung kanyang buhay talagang nailadlad na sa publiko. Niimbestigahan nga pero may lumalabas na iba-iba. So, ano po ito? Yung parang walang katapusang investigasyon, humiliating at kayaan at manipulating all those things sa kanyang pagkatao. Natural. Sapagkat meron po kasing nagsumbong. Diba? Pag may nagsusumbong, may napapahamak. Minsan yung mga sumbong di totoo. Pero napahamak ka na. At ang problema pa, marami pong nakulong. Nakulong na walang sala dahil sa mga sumbong. Yan po yung mga nakakatakot dun sa mga marites. Dapat patunayan nyo, ha? Patunayan nyo talaga, ha? Kasi otherwise, kawawa yun talagang nasisira ang reputasyon. Kaya ako, at ang mga grupo ko po, alam nyo naman, NPPMI, the publisher, the National Publisher Press Media, Multimedia na incorporated na yan. Ay, alam nyo naman, hindi po kami basta-basta sumusulat yung nakakasakit ng damdamin ng iba. We wanted to make sure na yung sinusulat po namin ay medyo nalaman na namin, in between nalaman na namin kung talagang totoo at dapat nga ba na siya ay isulat sa kanyang maling mga gawain. Minsan nga kahit totoo pa na meron pa kayong mga reklamo, meron pa rin talagang tumataliwas dyan sa mga usapin kasi alam niyo naman po na hindi lahat ng kwento totoo. At ang totoo po niyan ay kung kayo'y mga media, gigitna lang tayo, hindi po tayo pwedeng mag-focus-focus sa mga bagay na alam naman natin na ang ating natutunan sa pagsusulat, sa pag-a-announce, yung media lang po tayo as a media. Ganun po yon. And as a press, of course, ganun din. Pero kasi, kaya po yung iba ay nalalibel. May mga dahilan po tulad ng yung iba,
hindi natin lalahatin. Yung iba po ay sumasang-ayon lang doon sa sumbong na hindi naman niya totally nakita ng kanyang dalawang mata, baka bulag. Tapos naniwala na po siya, ganon. Siyempre, masakit po yon sa damdamin ng mga naaakusa. Ito pa po ang isa, kamakailan lang yung ating, yung mayor po dyan sa Silang. Yan po ay makikita nyo, live na live po nila yung ginaganap doon sa kanilang usapin, yung ano po, yung pagrereklamo ng Vice Mayor. Dyan po yan sa lugar ng Silang. Yung pong Anarna. Si Mayor. Nakita nyo? Nangyari doon? Aba, talagang malaking pera daw. Hindi ko yan sinabi. Just check the Facebook account and you would see kung ano yung sinasabi ko. Sapagkat yung ganon po, katulad nun, mayor din po yon. At yun po ay malalaman ninyo kung yung mata nyo ay open, katulad ko. You know, usually kapag ganyan po ang mga nangyayari at isinusumbong sa akin, I really wanna make sure kung totoo yung sumbong. Tulad po nung may mga recently may nagsumbong sa amin, yung mga taga-Taguig, natatandaan po ba ninyo yan? Yung mga operator na tinanggal dyan sa Taguig, na walang pasabi yata daw na itinanggal sila, nagsusumbong sa akin. And then, sinend ko yung troop namin doon. Yung pag-send namin ng troop na doon, talaga namang napatunayan namin yung kabalastugan ng ugali ng may-ari ng Ginayungak. Yan po sa Taguig. Diba? At least, alam ko, nakita ko naman dahil sa pagkakausap ko, ang kasinungalingan ng yang, ano na yan. Alam mo na yan. Wag na tayong maglokohan dahil yun ang totoo. May mga kasinungalingan dun sa yun, yung ugali ng sinusumbong. And in that is actual na nakita ng aking mga grupo yan. At talaga namang, like I said, hindi po kami basta susulat ng hindi totoo, no? Hindi rin po ako magbo-broadcast ng hindi totoo kasi ilalagay ko po siya sa ere kung sino yung nagsusumbong at sa pamamagitan ng kanyang boses, maririnig siya ng taong bayan, ng publiko, kung ano yung kanyang inirereklamo. Hindi lang po yan. May isang kumpanya din po sa lugar ng Cavite, yan, madalas sila nagsusumbong, talaga naman pong yung mga tauhan ay ginawang loko. Yung mga tauhan nila doon ay ginawang loko. Di po nagbabayad ito ng overtime, no? Imagine yun, di sila nagbabayad ng overtime. Like I said, yung ganyang mga, ano yun sa sabong, dehado, liamado. Ano ba tawag yan? Bahala na kayo. Hindi ko alam ang tawag dyan, pero yung katulad ng sinasabi ko po sa inyo, mga kaibigan ko at mga taga-subaybay ko, please share this video para may mga nalaman yung ating mga kababayan. Yan po mga sumbong na yan, di ba? Yan po ay base sa sumbong. Yun ang gagawin ninyo. Huwag nyo basta paniwalaan. Kayo mismo ang pumunta. Kayo mismo ang mag-imbestiga. Kasi, kayo po ay maaari ding kasuhan kung ang inyong paratang ay mali. So, kailangan po rin ninyo kayo ay mag-imbestiga. Gumit na lang po kayo sa mga may nagsusumbong. Alam niyo po, dalawang lagi ang istorya ng isang tao. Kapag ito po ay pinanigan nyo ang isa dyan, bias ang tawag sa inyo. Huwag ganon. Kasi katulad nun, nakulong si Senador Bong Revilla. Di po ba? Tama, mali. Senador po yan, nakulong po. Mali, tama. Diba? Nakulong ilang taong nagdusa yung mama sa kulungan. Tapos, walang sala pala yun. Hindi
di ba? Dahil sa sumbong, naku po, nasira ang reputasyon, nasira lahat. Buti hindi siya iniwan ng adyowa niya. Miss Lani Mercado. Kung ako nakulong asawa ko tapos ganun ang sitwasyon ng pagkakakulong niya, saan niya dinala yung pera? Diba? Yung mga ganong factor. So, si Rana, si Jingo Estrada is the same thing as a senador. Nakurong din, diba? Napikon pa nga siya sa Senado nung kinausap siya nung isang iniimbestigahan niya, tinatanong niya sa Senado, na ano pa nga siya, na-offend because you know why? The person na inimbestigahan niya through mouth to mouth, hindi mo resuscitation nagkaroon sila ng alam mo, pag-iinit. Pero mga senador yon nakulong, Jingo Estrada, Bong Revilla, so many people, yung mga nagkulong-kulong. But like I said, ang paglilingkod bayan, na katulad ng sinasabi ko po sa inyo, kami as a public service also, kami po ay tumutulong bukal sa loob. Alam nyo po, kaya ako nasabi ang Parañaque. Kasi ganito po yan eh. Sila, alam nyo naman, pag nagpapapicture, hindi nandidire. Alam niyo yung pag-picture tapos may alcohol si secretary. Yung mga ganong factor, plastic po yun. Kaplastikan po na nagkamay, yumakap, pagkatapos maghugas lang pala ng kamay. At hindi lang pala paghuhugas ang gagawin. Alam niyo po bang gagawin? Day, may alcohol ka ba dyan? Ayun laging merong alcohol Kaplastikan talaga. Alam niyo po ba may kaplastikan? Alam niyo po ba may isa pang meron kami diyan sa Makati, yung isang consular diyan. Hindi ko pagpapalit ng itsura ng kamoting itsura, no? Punta kami sa Patay. Hindi ko na sabihin kung ano yung patay at sinong namatay. Basta kami, magkakasama. Isa ron po siyang sikat. Sikat po siyang kasama ng mga artista. Ngayon, siyempre, lahat ng mga tao naroon, nakikipagpicturan, nakikipagkamayan, nakikipagbeso-beso, nakikipagyakapan, ganyan-ganyan. Itong bruho, nung hinawakan, shoot. Sabi dun sa alalers, matapos hawakan siya, alalers, pahingi ng alcohol. Diba? Kita nyo yung klaseng ugali niya na binoboto ninyo, hindi nyo alam kung saan at ano ang pinagagagawa. Back to Olivares family. And I'm telling you right now, the Olivares family will do such things for you all people. Yeah. Tayo sa Parañaque. Yes, Parañaque people. Why? Because I observe the service. Yes. Umaga, tanghali, hapon, wherever you take them, they'll go. Yeah, they'll go wherever you take them. Why? Because gusto nila maglingkod at gusto nilang todo-todo po ang suporta sa kanilang mga kababayan dyan sa Parañaque. Take note may mga dumaan na sa wall ko, may mga dumaan po na chika tungkol po dyan sa mga nangyayari sa Parañaque. Okay, another thing uli. Another one uli po ay yan naman po yung mga nilalagay na balita yan sa inyong mga FB account or Instagram or anything like that. Yan po yung mga bagay-bagay na, sige, sa dami ninyo, matatalo talaga yung mga angel because hindi kami nakatira dito sa lupa. Nakatira kami sa langit. So by the way, yung mga paninira,
yan na naman, nag-umpisa na naman. Yung magandang lugar, napaganda na, magandang lugar, bigla na lang itong sasambutin ng iba. Meron dyan sa Tarlac, talagang ang ganda na nang nangyari, subalit talagang hindi natin maiiwasan na yung si Mayor Alice Gu ay maraming controversial. Subalit marami din pong naganap at nagawa sa kanyang lugar. So, hindi ba totoo naman po na noon pa meron na tayo meron tayong tinatawag na mga Chinoy? Oh, 'di ba? Yung mga Chinoy totoo naman, oh, 'di ba? Yung mga Chinoy na yan po yung pa ay kinaglisnan na natin. Hindi na pumawala. Bakit tayo may Little China? Di po ba yung Little China nandyan po yan sa Intramuros? Oh, hindi ba? So that means hindi na po mawawala yan. Oh, admitted na may mga nakakalusot na ipinanganak na hinilot. Di ba hilot lang? Yung iba, nung panahon noon, hilot lang, buhay na. Oh, tapos po, wala namang ano problema yun eh kung makakatulong sa ating bansa. Ang problema ay may pogo na pinag-uusapan. Yun lang. Yung ang pogo ay nakakaperwisyo sa ating bansa. Kaya po, kawawa ang ating lugar kung may pogo. Eh, anong gagawin ng lahat? Tabayanan nyo, wag lang kayong maupo sa bangko nyo. Kita nyo yung mga Olivares at saka yung mga Kawani. You know what? I became more smarter. Really, really, really. I became more smarter than I was kasi nung kuya recently na nagjo-join sa yung mga chika-chika diyan. Dati nandun lang ako sa aking munting opisina. Wala akong pakialam kung anong nangyayari. Basta alam ko lang yung binibigay sa aking mga report ng mga reporter ko na hindi naman ninyo kilala. Kasi pag nakilala nyo, hindi na kayo mabubulilyaso, no? So anyway, yung mga binibigay nila sa akin, ng mga report, doon nagbabase po ako sa report na yon. And then, as one time, I realized I have to be out my office para makita ko po yung nangyayari sa labas. Yan, diyan ako nagkaroon ng mga kakilalang plastic. Yung mga kaplastik ng muka at pagkatao loob at labas. Oo. Kasi na-intimidate sila sa beauty ko. Hindi nila alam kung Pilipina ba ako. O baka Amerika. Kaya nakakaawa din si Miss Mayor Alice Gu. Kasi alam mo kung bakit? Kapag pangit, my goodness. Kapag pangit, ayaw sa maganda. Diba? Pag maganda yung ginagawa mo, ayaw sa'yo. Kaiinggitan ka pa. Pero subukan mo, sumali ka sa kalwalangyaan nila. B1. Gusto ka nila. Huwag ka lang maging number 1 ha. Ayaw nila yan. Kasi pag number 1 ka, ay, imagine mo, marami kang kalaban. At hindi naman ako magpapatalo sa inyo, no? Puro ritoke mga mukha nyo, no? Kung ano yung nakita mo sa mukha ko, yan na yan, simula pagkabata ko. At ito pa po masasabi ko, no, alam nyo po yung pagpapaunlad ng mga Olivares sa lugar nila, dyan po sa Parañaque. Makikita talaga po ninyo yung mukha nila. Yung
kanilang social, you know, yun. Ano mo na, yung sa social media, makikita mo talaga yung ngiting totoo naman. Parang ako, pag umiti at nakipagkaibigan, todo-todo. Mas todo-todo sila kasi marami silang pera, no? Marami silang itatapon, no? Ako wala. Baka underwear marami. Walang magagawa. As by the way, by we are talking about this politiko ng Parañaque, marami pong nakakakilala at nagsasabi nga na napakagaling daw po talagang mga pamilya yan. At ah, hindi naman po siguro pagkakamali na pati po yung kanilang kapatid na si Miss Eva Olivares ay nandyan po sa kanilang barangay na nanalo lang recently yan sa kanilang barangay sa San Dionisio, Parañaque. Yan, no? Dahil po sa kanilang serbisyo, syempre, kung, like I said, kung ano yung naging puno nila, yung ibubungan nila, kung mangga, mangga, kung pinya, pinya. Speaking naman po sa pinya ko, yan na naman, naulungkot yung pinya ko. Ang pinya ko, nangungo na yata yun. Ang litiit. Huwag niyong itanong sa akin kung sino ang nagtanim. Dahil meron din akong mga tao doon nagtanim. Hindi yun kanais-nais. Binabati ko nga rin po lang ang baby ko na kabayo. Siya po ay almost 3 months pregnant now. Oo, binabati kita, baby. Magparami ka lang ng kabayo. Siyempre, binabati natin na isang controversial ngayon na may-ari, o hindi may-ari. Sabi, ano daw siya ano lang daw siya ng pares, trabahador. Yan po ay walang iba kundi si Miss Diwata. Actually, papunta po kami dyan baka next week at titingnan po namin yung mga area ni Diwata. And abangan nyo po yung live po ito. Doon po sa kanya, ila-live ko po ang kanyang magandang lugar na meron po siyang 2 lugar. Isa dyan po sa Pasay, yan, Jokno, yan, sa Jokno Drive and also sa Quezon City. So, recently lang po ay nag-launch yung kanyang pares. And sa kanyang sinasabi, siya po ay nais na magkaroon pa ng pagkakakilanlan sa mga lugar-lugar. Kahit kilalang kilala na siya, gusto niya pa rin magpakilala. Sa ating mga kaibigan na katulad niya, maraming salamat nga pala sa ginagawa niyong hairdo sa akin, no? Sobrang ganda. Kahit wala akong makeup, ay nangmumukha naman ako. Parang may makeup na rin. Oo. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Jong Wangwa. Hindi po siya Chinese. Sira lang po ang ilong niya. Kaya po siya naging Jong Wangwa dahil po kalahati ng ilong niya ay sinaksakan po. Opo. Na lahat ng lumalabas sa kanyang boses, yan na, lahat po ng lumalabas sa kanyang boses ay lumalabas na nanggagaling sa ilong. Jong Wangwa, maraming salamat sa iyong ginawang hairdo. At kahit papano nagmukha akong tao. Matatagpuan po ang kanyang shop sa JDG Jog Clinic. Siyempre, lungsod pa rin po yan na kung saan ay may pinaka number 1 politiko sa ating bansa. Ewan ko pero meron ako nakitang politiko, peke lang kasi. Kunyari, nagpapapicture daw kunono. Pero, hindi naman po yun ang totoo niyang kulay. So, may kulay itim siya at may kulay puti. Alam niyo yung puti sa labas, yung itim sa loob.
Meron pa akong nakita, no? Ay, naku, nakakaya talaga. Alam mo ba, cleaning part daw. Cleaning part siya, no? Pero, kunyari, meron pa siyang tinawag na alalers. Ngayon, may dala-dalang walis. Kunyari, magwawalis-walis si Pokers. Yung pala, ni, sandali lang hinawakan yung walis tapos ibinigay dun sa kapares. Nagpalit pa sila. Hindi niya mahawakan yung walis para walisin yung ano, no? Yung dumi, no? So, kadiri factor. Hindi ko sasabihin kasi alam nyo kung bakit. Pag sinabi ko sa inyo, pangit na politiko yon, ang ugali nun, pangit. Hindi siya dapat nasa public servant, public service. Alam nyo kung bakit? Peke. Plastic. Alam nyo, walang pinakamagaling dyan kung hindi magserbisyo kayo para sa tao, hindi sa pang sarili nyo. Okay? Pang sarili nyo, di wag na kayong tumakbo sa politiko dahil sa politiko marami pong humihingi ng tulong. Minsan nga po, nakausap namin yung isang barangay doon sa sa Pampanga. Meron kami nakausap diyan, isang barangay captain. Alam niyo po ba na siya ay 24/7 nagtatrabaho. Ngayon, pagka tutulog pa lang siya, mamay may kumakatok na dun sa bahay niya, humihingi ng tulong pinansyal. Alam mo ba, kahit yung sinweldo niya pa, ibinibigay pa niya. Ganon siya tumulong, no? Okay, tulad din po na pag-usapan natin yan, dan din po sa Batangas, sa Rosario po, dyan po may isang ex-police, PNP yun Nung dumating ako, di ko alam kung nagandahan lang sa akin, kaya binigay sweldo. Totoo po yan. Binisita ko lang po siya. Courtesy call lang po dahil nasa media ako, nasa broadcasting media ako, and also may pahayagan ako. So, binisita ko po siya doon. Pagdating ko doon, pinaupo ako, pinakain, at pinaano pa po ako, pinadalan ako ng mga abokado. Ayoko nga sabihin sa inyo, baka mamaya puntahan nyo, dinawalan ako. Prospect ko pa naman yon. Anyway, matapos yon, tapos nakapagkwentuhan kami sa kanya, kwento-kwento, factor-factor, kunonas-kunonas, ang kanyang mga lugar, wala naman siya sinisiraan tao. Pero, after that, alam niyang galing kami sa Manila, so ang ginawa po, ay sabi niya sa akin, Ma'am, walang akong gustong sabihin kundi nagpapasalamat ako sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi napansin mo ako. Napansin ko pa siya. Alam ko po, ma'am, ayaw mo man o gusto, gumastos kayo sa gasolina. Kaya kung ano po, maramutan ninyo ang aking pagmamahal na ito na maibigay sa inyo yung panggasolina. That's not bribery. I know what you're thinking, you bitches. That's not bribery. That is something coming from the heart. Na kasi, galing kaming Manila, no? Hindi siya kuripot. Nabinigyan ko siya ng pansin na makarating ako dyan kahit hindi ako kilala. Paano ba naman? Kung kilala ko siya, di tumakbo na siya. Isa na yung pinto kasi yung mga media nandito. Nakakatakutan ako, no? Wala naman ako sakit na ketong, no? Marami nga dyan, yung mga may sakit na mga galis-galisan, pinapapasok pa, no? Meron pa nga ako nakita yung mga nag-i-interview. Take note. Nag-i-interview pero may mga galis sa daliri. Nag-i-interview pero yung mga chap-chap lips. Nag-i-interview pero tak-tak-tak ng yung faces. Nag-i-interview pero mga peki yung alahas. Kunyari, kunono, guno pa sa harap ng ini-interview niya para kunyari, mayaman factor daw siya. Pero sa totoo lang, no, mga talbog ang cheque niya, no? Oo.
Totoo po yan. Kaya maraming kapekean. Pero like I said, the politicians must be at least may pagtiwala ang tao, no? At syempre, yan nga po yung pinag-usapan natin, yung politiko po dyan sa Parañaque ay talaga naman pong quality control ang nagawa ko. Kaya nga naman nakakita ng mayor, no? Pati ba naman yung pirmahan, iuwi pa sa bahay? Oo. Pirmahan yun doon, uuwi pa siya. Konti na lang ang ipapahinga niya, itutulog na lang niya, pipirmahan niya pa para lang sa inyo. Sa mga kanyang kababayan sa Parañaque City. Konti na lang yung pahinga para na lang sa pamilya. Dala-dala pa tong mga abubot na pirmahin. At syempre yung mga kawani dyan sa Parañaque, walang sawa rin tumutulong sa ating sa ating mahal at puting mayor at congressman, first district congressman, Edwin Olivares. Talaga naman po napakabuti ng mga pamilyang ito. Taus-puso po akong nagpapasalamat at napapunta kayo sa lugar ko. Siyempre, maniwala kayo. Ako po, tingnan ninyo, marami nagsasabi sa akin ano ang nilalagay ko sa mukha ko. Ang sabi ko, hindi naman po kasi tulad ng isa naming kaibigan, yung yung tuldok balita. Siya po, Darna. Ako Narda. Diba? High quality. Ako yung high quality, siya yung reject quality. Pag pinagsama kami, ay tuwan-tuwa yung mga ini-interview namin. Kasi yung mga in-interview namin, talaga namang sinasabi na join kami. Mga ini-interview namin, talagang mahal na mahal kami. Kasi sobrang bango namin. Hindi kami yung mga amoy na yung mga nangangamoy na paa ha. Kaya pag nag-interview kami, nasa pa lang kami. Ay, pasok na kayo, pasok. Ayan, lady boss. Kaya po ako tinawag na lady boss. Mga ginagamit ko na sa mukha, ay puro may branded. Anyway, back to the future tayo kasi talaga namang gusto ko lang i-plug yung talagang mga nagaganap dun sa Parañaque. Kasi po, sa totoo lang, I've never seen in my whole entire being, yung entire life ko being a broadcasting media and also a publisher, press publisher ng newspaper, I've never seen talaga po. Grabe naman talaga naman po yung Olivares, yung Mr. Edwin, yung Mayor Eric na Olivares. Ano ba naman talaga? Grabe. Saan man nakukuha yung mga energy? Tuto. Sumasayaw pa. Dancing nurse. Diba mga kababayan? Dancing nurse. Para lang mapasaya niya yung mga tao dyan sa Parañaque. Hindi siya nahiyang iladlad yung kanyang talent. The nurse dancing Mayor Eric Olivares. Huwag kayo pupunta doon ha. Kayo. Alam ko yung mga target point ninyo. Alam nyo kung bakit? Kapag kayo pumunta doon, sa labas pa lang pala, layasin na kayo. Bakit? Pangit to ng pangit, no? Pag may pangit, maaga umuwi yun. Madalas doon sa Parañaque, ang nagtatagal doon, magaganda. Saan ka nakakita ng serbisyo? Maabot ang alas 7 ng gabi, no? Pero yung mga pangit at hindi kaya dahil ang mga tuhod ay naninigas, maabot sila hanggang alas 4 lang, uwi na. Bakit? Nandun din ako I really wanted to greet those people in Parañaque, yung mga nakachikahan ko dyan. Marami ko nakachikahan dyan, no?
Pero dahil sa may CCTV camera, siyempre, yung mga naisumbong nila sa akin, agad-agad ginawa ng paraan. Huwag kayo mag-alala, hindi ko naman kayo babatikusin dyan, no? Yung nagsumbong sa akin, hindi naman, ano yun, hindi naman malaking issue yun. Kasi, alam nyo po, sa totoo lang, yung mga sumbong-sumbong ni Marites, di ko po yan pinapatulan eh. Kasi alam nyo po, ang may taong pinag-aralan, hindi po mapatol sa mga taong pangit. Oo. So, nakatingin ka sa akin at tinititigan mo kung ano yung mga pinagsasabi ko, ikaw na nga yun. At kung ikaw ay so insecure, sorry. Tuldok anniversary is coming soon on July 14. Oh my goodness, hindi pa naging February 14. So on July 14, we will be at the freaking, Aberdeen Court. Kasi sabi niya, gusto niyang i-celebrate yung kanyang, yung, sabi ni Tuldok po sa akin, nung kami mga nag-uusap palagi kasi, alam niyo, chismosa yun sa akin eh. Nung kami nag-uusap palagi, ang sinasabi niya sa akin, Ma'am, malapit na po yung anniversary ko. Sabi niya, please naman, sponsor ka. Diba? Akala ko maganda eh, no? Tatawag pa yan, madaling araw. Sa umpisa, chika-chika, tapos yung bandang uli, Ma'am, sponsoran mo naman ako. Paano yun? You know, let me tell you something, okay? The Tuldok Hotline Balita, is it that? Tuldok Hotline po ay newspaper po, matatag, maaasahan. San ka pa? Pag pumunta yan, newspaper na yan sa politiko, minamahal yan. Pag pumunta yan, parang may karisma yung negra na yan eh. Tinalo ko. Biruin mo, siya yung number 1. Pumapangalawa lang ako. Nakakita pag dumaan dun sa wow. Sabi ng mga boys, wow. Sabi naman sa akin pag dumadaan ako, wowie. Kamukha ko raw daw si Sharon Cuneta. Ayoko yun kasi ang lalaki ng paa nun. Ang paa ko po ay tama lang, regular size lang. Kaya ko niyo ako ihawig doon. Yun, napakaraming pera. Ako, bubut pa lang. Anyway, back to the, yung pong anniversary. The anniversary is going to be on a, ano ba, sino ba nagsasabing Cathedral Hotel? Nag-uudyok na cathedral. The anniversary will be at the Aberdeen Court on July the 14th of next month. You're all invited po, kahit po hindi kayo media. Huwag nyo lang dalhin si Kapitan kasi alam nyo na pag Kapitan, dala-dala niya yung mga abubot niya. Saksakan sila ng dami. Wala po tayong budget para sa ganun Huwag ganun. But anyway, all the attire, yung attire po ninyo na gagamitin is casual lang po. Katulad ng mamahaling mga, alam nyo na, Pilipiniana. Yeah, casual Pilipiniana. Ng tanong kay Mayor Alice Go, ano po ang pamumuhay ninyo? Sinagot niya, normal lang po. Casual lang. Ano ba yung casual? Chopper lang naman po ako. May 37 building at saka mga opisina ng Pogo. Okay, so yung kung yung isusuot ay casual lang Huwag yung dalhin yung chopper Alam mo na. Hindi ma-issuehan yung Tuldok Balita dyan sa chopper. Ari-arian lang po ni Tuldok ay yung kanyang mga tuhod na bumabaluktot. At
Paboritong-paborito po yan sa lahat ng pinupuntahan. Naku po, buti nga hindi kayo binabatikos. Imagine nyo, marami ding nagsusumbong sa tao na yan. Napakagaling po ng utak niyan. Tuldok, Hotline, Balita, Jamaica, Sonsa. I'll be over there kasi meron siyang lechon darating eh. So, imbitado po kayo. At ang mga taga-Krame po ay kanya rin niligawan lahat. Pero inyo, Krame na yun. Walang hindi nakakakilala sa kanya sa Krame. Sa pintuan pa lang eh. Bawal pumasok yung mga pangit eh, nauna na siya. So, hindi na po yun, hindi na po yung poproblemahin. Dahil sa totoo lang po, si Jamaica Sonsa po ay number one journalist. Siyempre, binabati po natin ang nanalo sa National Press Club. Po yan sa Intramuros. Recently po, nagkaroon sila ng botohan. Yung mga opisyalis po dyan, binabati natin National Press Club of the Philippines. Siyempre, si Boying. President Boying, hindi Rimulya ha. Basta President. Basta Boying. Tatay ko, Boying. Umawig pa, no? Ay, abangan din po ninyo yung mga kwentuhan ng mga FPFP na yan. Yung mga kwentuhan po nangyayari ngayon sa Senado. Abangan po niyo yan kasi po magkakaroon kayo ng kaalaman sa ating bansa at yung mga nangyayari sa paligid ninyo kung meron pogo. Huwag ninyo kalilimutan, bawal po ang pogo. Ito po yung mga illegal games na ginagawa nila katulad ng mga, alam mo na yung nagtatalik sila. Yung bawat talik ay may nagbabayad sa kanila. Games po yun. Talaga lang ha. Meron pong games, ganong klaseng games. Kaya kayo, huwag kayong maging James. Kasi pag nagkaroon kayo ng James, meron din kayong Chris Aquino. At magiging pogo ang pogo-pogo. Pogo-pongo. Pongo. Oh, yan na lang. Yun na lang ang pag-usapan natin. Yung tungkol po dyan, maraming salamat. Doon sa mga taga-subaybay natin, share the video. And also, yung mga taga-subaybay at medyo nawala ang inyong lingkod. Congratulations ha. Ay, nako, napakagaling po ng ating Glow Pharmacy. Bakit pag may LU, parang yung mga perang UO, parang ang sikat-sikat nila, no? Parang yung mga business nila talagang yung umuunlad, no? Maging U na din ako, UO. Ha? O, J-U-O. Gagamitin ko nga yan. J-U-O. Okay, muli, sabihin natin. Ito po ay ating binabati sa Anglo Pharmacy, Butika ng Masa Federation, sa pamumuno ng kanilang puno. Oh my goodness. Kasi Glow Pharmacy Association Asia's Golden Icon Awards on 2024. Yan po sa pamumuno ni Dr. Malapit na naman ako mag-goodbye sa inyo. 3 minutes, katadala ko dito. Hindi ko nalakiting oras. Sabi ko na nga, wag na akong lagyan ng background kasi sayang lang yung background ko kung hindi naman makikita ang mukha ko. Again to Mr. and pinakamabuting mayor ng Parañaque, Mayor Eric Olivares, and his brother, First District Congressman Edwin Olivares. Maraming salamat sa pagmamahal nyo sa Parañaqueños at syempre sa pagmamahal ninyo sa lahat-lahat po ng bumubuo ng pamahalaang yan. Maraming salamat po. At again, yung pong Glow Pharmacy po na gumamit ng magandang award. Ito po ay ang pamumuno na isang namumuno, si Roniel Avila Seramines. Okay, Mr. Seramines, magandang umaga at maraming salamat sa iyo ha. Sa lahat ng mga tinulungan mo rin. And back to
our Parañaqueños. Maraming salamat sa inyo. Tunghayan po ninyo palagi ang ating live show, live Tokatik, live TikTok, and live na live po tayo right here on the Lady Boss with your yun na yun. Basta Lady Boss na lang po. Goodbye and thank you po sa lahat ng mga sumubaybay. Love you and God bless.